lahat ng mga sumikat na personalidad sa radyo, telebisyon at pelikula. Marahil natatangi si Helen Vela. Hindi lang magaling na aktres at radio TV host, kundi mataas rin ang kanyang kredibilidad bilang newscaster. Sino nga ba si Ate Helen at paano niya naapektuhan ang buhay ng marami sa atin? Linggo, alas 2 ng hapon, tutok ang marami sa telebisyon. Sinubaybayan ng masang Pilipino sa loob ng 16 na taon, nagbigay ng pag-asa sa madla ang mga payo ni Helen Vela. Parang walang problemang hindi niya mabibigyan ng solusyon. Yung mga nuggets of wisdom na nai-impart sa mga tao, natutunan niya sa sarili niyang pamumuhay and through observation in the lives of others. Maagang natutunan ni Helen ang laro ng buhay. She grew up in poverty. Nakatira lang sila sa isang maliit na garahe. Pagka pupunta siya ng eskwela, wala siyang baon ng pagkain. So, nagawin niya, ang pinagbaon niya, asin. 1963 nang magtrabaho siya sa radyo. How she started in radio was, pag mag-sign off, bago mag-sign off, she would read mga poems, mga love. Hanggang sa unti-unti, may mga sumusulat sa kanya, nagpapadedicate ng mga songs. Tapos unti-unti, humihingi ng mga maliliit na advice tungkol sa kanilang love life. Di nagtagal, ang tinig ay nagkaroon ng muka sa telebisyon. She started doing Sueto Susiete with Eddie Larde while I was doing Student Canteen. Yun ang pre-programming noon ng Student Canteen. 1980, ang Lovingly Yours Helen sa radyo ay naging programa na rin sa telebisyon. Nagpelikula rin noong 1981. At dahil sa angking kredibilidad, naging newscaster din si Helen. She was well-versed. And because she was in radio, very in touch siya sa current events that time. Anumang larangan ng pasukin, tanggap pa rin siya ng publiko. Pero sa likod ng mga ngiti at tagumpay, malungkot ang buhay ni Ate Helen. Iyakin yun eh. Ako iyakin din ako, pero mas iyakin siya. Parang biro, pero sa kabila ng husay na magpayo sa mga may problema sa puso, ilang beses siyang nabigo sa pag-ibig. Una niyang napangasawa si Orly Punsalan. Kapwa sila na sa radyo noon. Mahilig kami pareho sa poem, especially kay Rolando Carbonell, yung Beyond Forgetting. Well, of course, that started it. Dalawa ang kanilang anak, sina Princess at Paulo. Pero kasabay nga ng pag-angat ng career, naapektuhan ang sanay masaya at buong pamilya. Yung pagka-broadcaster niya, yung priority. Pagkalipas ng 6 na taon, naghiwalay ang dalawa. 1973, muling umibig si Helen sa isang kasama sa hanap buhay, kay Ben Hernandez. Nagbunga ng isang anak ang kanilang pagsasama na tumagal ng 12 taon. Ngunit naghiwalay rin sila. Naging bahagi rin ng buhay ni Helen si Philip Gamboa, ngunit isa rin iyong bigong relasyon. Sa harap ng mga kabiguan, ibinuhos ni Helen ang lahat ng pagmamahal sa kanyang mga anak. Natagpuan ni Helen ang hinahanap na kapayapaan sa buhay nang naging aktibong born-again Christian. Mula noon, lahat ng ginawa niya ay inilaan niya sa paglilingkod sa Diyos. My dream, I hold tomorrow. In my faith, I hold forever. Ang pinakamahalaga na isuri sa akin, yung takot sa Diyos, yung pananampalataya. Ito na sana ang simula ng payapang buhay na matagal na niyang pangarap. Pero noong October 1991, isang sakit ang dumapo sa kanya. Mama was in pain. I remember her throwing up several Fortunately, times. they weren't able to find out really what was wrong. In fact, in and out of Was the she got hospital. operated on? Maraming mga tinanggal sa kanya. Tinanggal yung ovaries niya, yung appendix niya. Tapos, sinara ulit When she yung was tiyan niya. operated, they removed a foot-long, isang pulgada ba sa taga, isang talampakan pa lang sa isang 1 foot ng intestines na puno ng gangrene. Pinagtugtong nila, sinara ulit siya, tapos hindi na siya nakakain. Sa kabila ng matinding karamdaman, hindi siya kinakitaan ng paghihina ng loob. Imagine yourself going to the bathroom 10 to 15 times a day, in pain, she cannot sleep,
But still, she wasn't complaining even a bit. Ang unang pag-ibig ang nagbigay ng kaligayahan sa kanya ng panahong ito. Every day for 9 days, meron akong love notes. Then, kasama yung bulaklak. Kilala siya doon sa one rose, white rose. Oh, she would get excited, receiving excited siya. Oh, yung umaga yun, darating yung rosas. Dinala sa Amerika si Helen upang ipagamot. Dito na lamang lymphoma ang kanyang sakit. Okay, susunod ako. Wala talaga. Ay, talaga parang batang talaga excited na ako'y susunod. Pero huli na ang lahat. 3 buwan lang, umuwi ng Pilipinas si Helen. Nakita mo yung pera na hinirapan. So, natuwa ako na nag-end na yung kanyang hirap physically. Natutuwa rin ako na alam ko na she finally found yung peace na hinahanap niya, yung joy na hinahanap niya. Araw ng mga puso nang mamatay si Helen. Dinamdam ng industriya ang pagkawala ng isa sa pinaka-respetadong personalidad. Maraming manonood ang kanyang naulila. Marami ang nawalan ng kaibigan. She always has a very special place in my heart. It was the friendship we had was something that I really treasure. It's not an ordinary kind of friendship. I doubt if there are very many people now who are able to experience that kind of friendship. Pero walang hihigit sa pangungulila ng kanyang mga anak. Every so often I still cry when I miss him. To be really honest. Because iba ang nanay. Masayang-masaya na yung buhay niya. No more tears. And no more pain. Because she lived a very painful life. If time could just stand still, I want to see her. I want to talk to her and tell her na I'm sorry for being so bitter. I just want her to know na hindi na baliwala yung mga values na tinuro niya sa akin even as a youngster.